Pag pinagsama mo pala ang patatas at glutinous rice flour ay makakagawa tayo ng masarap na pangmeryenda. Napakadali nga lang nitong gawin at simpleng mga sangkap lang ang kakailanganin natin. Tignan nyo naman, mapabata o matanda, siguradong magugustuhan to, kaya tara, umpisahan na natin. Kailangan natin ng kalahating kilo ng patatas. Nilaga ko na to para hindi ito mahirap durugin mamaya. Maglagay din tayo ng 2 tablespoon sugar at pinch of salt. Saka natin to i-mash or durugin. Ganito dapat siya kadurog. Ilagay na rin natin ang 1 cup glutinous rice flour. Haluin ulit natin until mag-well combined. Kapag ganito na, mag-add naman tayo ng pakonti-konting tubig. Haluin ulit at masahin until makapag-form tayo ng dough. Ganito dapat ang texture niya, parang dough talaga. So ayan, itabi muna natin to. Gawin naman natin ang Milo filling, kailangan lang natin ng 2 sachet ng Milo. Isalin lang natin to sa lagayan at lagyan natin ito ng 1 tablespoon ng water at i-mix natin ito ng mabuti. At ganito ang magiging consistency niya. Balik naman tayo sa minasa natin kanina, mag-scoop lang tayo ng 2 tablespoon ng dough. Bilugin muna natin ito bago natin i-flatten, saka natin ilagay ang sliced cheese. At i-close natin ng mabuti ang dulo ng dough. Make sure na i-close nyo na mabuti ang dough para hindi lumabas ang cheese habang piniprito. Ayan, panoorin nyo na lang kung paano ang ginagawa ko. Ito ay optional lang, maglalagay ako sa ibabaw ng sesame seeds. Gawin naman natin yung with Milo filling, mag-scoop ulit tayo ng 2 tablespoon ng dough. Bilugin din muna natin ulit ito. Ayan, panoorin nyo na lang kung paano ang ginagawa ko. Saka natin ilagay ang Milo filling na ginawa natin kanina. Huwag niyo masyadong dadamihan para hindi ito lumabas habang piniprito mamaya. At i-close din natin ng mabuti ang dough para hindi lumabas ang filling. Lalagyan ko din ito ng sesame seeds sa ibabaw. Ayan, pwede na itong prituhin. Prituhin na natin ito sa mainit na mantika. Huwag masyadong malakas ang apoy dahil mabilis lang itong masunog. Kapag golden brown na tulad nito, pwede na itong hanguin. At i-drain lang natin ng mabuti ang excess oil. At eto na ang ating finished product. I-try nyo na rin to, mga kakusina.